Okay, pinag-uusapan natin kanina will be yung mga guidelines sa warrant of arrest, kung ano yung mga dapat nyong i-consider kapag magko-conduct kayo ng arrest by virtue of warrant. Once again, kapag merong warrant of arrest, huwag na kayo masyadong nangangamba. Kasi hindi naman na kayong kakasuhan diyan ng arbitrary detention, gawa nga na meron ng legal grounds o meron ng legal basis kung bakit mo hinuli yung tao. Okay, dito sa susunod na topic natin, yung tinatawag nating warrantless arrest. Okay, dito. Okay, warrantless. Okay? Unang-una na kailangan natin pag-usapan dito, sa warrantless arrest, ano ba ang legal basis? Saan ba natin matatagpuan yung legal grounds na nagsasabi na ikaw, okay, either public officer ka man or private person, ay pwede kang mag-conduct ng arrest kahit walang warrant. Ulitin ko sa warrant of arrest, peace officer lang po ang pwede diyan. Pero pagdating sa warrantless arrest, either any person pwede. Police officer, check. Private person, check. Walang problema kahit sino ka man. Basta yung ginawa nung tao ay pasok dun sa batas. O balikan ko, saan natin matatagpuan? Matatagpuan niyo yan sa inyong Section 5, Rule 113. Under the Section 5, Rule 113, kapag binasa niyo o nabasa niyo na yung ruling na yan, meron pong tatlong paragraph diyan. Paragraph A, paragraph B, paragraph C. Okay? Sa unang paragraph, paragraph A, okay, ano ang kailangan diyan? Okay, una, okay, dapat yung tao na magko-conduct ng arrest, it must be present. Ano ibig sabihin ng present? Dapat nandun ka sa mismong lugar. Kitang-kita mo, okay, nandun ka mismo. Naku then the crime, yung crime mismo is past, present, or future. Anong ibig sabihin niyan? Okay. Sa iba, ang palatandaan nila diyan in flagrante delicto, 'di ba? Caught in the act. Pero dito, mas gusto ko siyang gamitin na past, present, or future. Ano ibig sabihin? Nandun ka sa mismong lugar, then the crime is past. Ano ibig sabihin ng past? Nangyari na. Nandun ka. Okay? Crime is present. Kasalukuyang ginagawa ang krimen. Nandun ka. The crime is future. Ano ibig sabihin nun? Balak pa lang gawin yung crime, nandun ka. Kapag pumasok yung tatlo na yun, class, okay, pwede man nang hulihin yung isang tao. Halimbawa, okay, you are a police officer, nagko-conduct ka ng patrol. Meron kang nakitang binubugbog ng dalawang katao. Question, pwede mo bang hulihin yon kahit wala kang warrant? Tingnan mo sa paragraph A, nandun ka ba? Yes. The crime is present. Kasalukuyan nangyayari. Ladies and gentlemen, pwede mo nang hulihin nun. Nasundan? Kasi kitang-kita mo na. Nagkakaintindihan tayo? Malinaw tayo sa paragraph A. Tasap tayo kapag naiintindihan. Okay. Next. Paano kapag ganito naman ang senaryo? Okay. Paano kapag ganito yung senaryo? Oh, sumakay ka sa jeep. Sumakay ka sa jeep. Ngayon, sa bandang dulo, meron kang nakitang isang tao na naka-jacket, okay, naka-white t-shirt pero naka-tuck in. Tapos nung tinitingnan mo yung kanyang puting t-shirt sa loob, parang may nakaumbok na parang barel. Question,
Puwede niyo bang hulihin yung tao na yon by virtue of warrantless arrest? Yes or no? Puwede ba? Ang sagot, siyempre hindi. Kasi kapag hinuli mo yon at nag-undergo ng inquest proceeding in order to identify the validity ng arrest, okay, papagalitan ka ng public prosecutor. Tatanungin ka, "Bakit mo hinuli?" "Eh, ma'am, nakita ko kasi merong nakaumbok, parang baril." "Yun nga, parang, hindi ka sigurado." Tatanungin ka pa nun, "Ano yung mata mo, may X-ray para na makita na baril yung nasa loob?" Maliban sana kung meron nakausli, alam ba nakausli yung muzzle, puwede mo na siyang hulihin. Nakuha? Oh, another scenario, scenario number 2. Oh, nagko-conduct ka ng patrol, lakad, 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 lakad. Ngayon meron kang naririnig sumisigaw, "Tulungan niyo po kami, tulong, tulong, saklolo, tulungan niyo po kami, wag po, aray!" Pero hindi mo nakikita, naririnig mo lang. Then afterwards, merong isang tao na galing doon sa lugar na naririnig mo yung ingay. Question, puwede mo bang hulihin yung tao na galing doon by means of warrantless arrest? Puwede, hindi? Hindi mo nakikita, pero naririnig mo. Puwede, hindi? Puwede bang hulihin? Yes or no? Magtanong tayo sa mga attorney natin. Attorney Nero, asan si Attorney Nero? Nagtago na si Attorney Nero. Sir, Oy, ano ang suggestion mo, Attorney Nero? Puwede ba nating yes hulihin? sir. Naghanap pa yata ng Yes rules of sir. court si Nero. Puwede, hindi? Nero? Pwede po. Puwede, bakit? Ano ang basis mo? Hindi mo naman May nakita, naririnig mo lang. may knowledge po. May knowledge? Anong Kasi knowledge? kasi the way na dun po sa lugar na narinig mo na may humihingi ng tulong, then after nun, may lumabas tumakbo na tao. So, sa isip mo po na yung tao na yun is galing dun sa pinangyarihan, may knowledge ka po na siya yung gumawa or may kasalanan, gano'n? Okey, salamat, Attorney Nero. In addition dun sa sinabi ni Attorney Nero, balikan niyo yung paragraph A. Ang tanong ko, nung sumisigaw yung biktima, nandun ka ba? Yes. Yung crime ba is past o present or future? Yes. Class, kahit hindi mo siya nakikita pero pasok yung dalawang elements, puwede mo na rin siyang hulihin. Nakuha? Okey. Panibagong senaryo, paano naman kapag ganito? Nagko-conduct kayo ng patrol, lakad, 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 lakad. Ngayon, meron kayong nakitang usok na galing dun sa bahay. Usok nagmumula dun sa bahay. Nung inamoy niyo, nung inamoy mo yung usok, na-identify mo, "Putya, chonky ito, drugs yun, 'Di ba? Alam na alam mo kasi dati kang drug addict, pero nagbagong buhay ka naman na. Ang tanong, by means of the smoke na naamoy mo at na-identify mo na drugs, okey, puwede mo bang hulihin yung taong nasa loob ng bahay? Yes or no? Puwede ba? Sabi ni Marion Casiano, yes. Why, Mr. Casiano? Can you please open your mic? Bakit?
Eh, ang problema nga hindi mo naman nakikita, hindi mo rin naririnig, naamoy mo lang naman. Puwede hindi. Kasi ano, hindi mo naririnig, hindi mo rin nakikita, naaamoy mo lang. Ah, puwede. Paano? Sige kung puwede, paano mo siya huhulihin? Papasok ka ba dun sa bahay? Hindi pupuwede. Violation of domicile yun, 'pag pumasok ka, tama? Paano mo huhulihin, eh, nasa loob ng bahay? Ah, asan si Kasiano? Paano? Mag tapos? Ah? Tulungan natin si Kasiano. Do'n sa unang tanong ko na puwede ba nating hulihin ang isang tao kahit hindi natin nakita, hindi natin narinig by means of sense of smell, the answer is yes, puwede po. Ang sunod na tanong, paano? Kasi hindi ka naman puwedeng pumasok do'n sa bahay. 'Pag pumasok ka, that is violation of domicile. Anong kailangang gawin? Medyo malapit na si Kasiano, eh. Okey, kausapin yung may-ari. Sabihin na, "Ma'am, kami po ay tiga police officer, galing sa police station ng Aurora. Kami po ay mga police officer. Meron po kaming na-identify dito na merong usok na merong gumagamit na illegal na droga. Puwede po ba kaming pumasok at i-identify kung sino yon?" Kapag pumayag, puwede. That is consented search. That is one of the exemption sa pagko-conduct ng warrantless search. Okay. Ngayon kapag hindi pumayag, yun ang malaking problema. Yun ang malaking problema kapag hindi niyo napapayag yung tao, okey? Naku. Next. Ano naman yung paragraph B? Oh, sa paragraph B naman class, sa paragraph B, dito class, yung tao na magko-conduct ng arrest ay absent. Ano ibig sabihin ng absent? Nung nangyari ang krimen, wala ka, okey? Pero, okey, naka-receive ka ng naka-receive ka ng personal knowledge that the crime has just been committed. Anong ibig sabihin nun? Ah, wala ka dun sa pinangyarihan ng krimen. Ang problema, meron kang na-receive na personal knowledge that the crime has just been committed. Ibig sabihin kagagawa pa lang nung crime. Okey? Ngayon puwede niyo bang hulihin? The answer is yes. Ang tawag niyo diyan yung hot pursuit. Halimbawa, ano ba ang malapit na bayan diyan sa may Aurora? Baler, after ng Baler, Laiko tulungan mo nga ako, ano ang katabi ng Baler na bayan? San Luis, sir. San Luis? Yes, sir. Halimbawa, merong, ninakawan yung bangko sa may San Luis. Ngayon, yung Chief of Police ng San Luis, nakipag-coordinate sa COP ng Baler. Sabi niya, "COP ng Baler, puwede niyo ba kaming tulungan kasi merong nakawan na nangyari dito, yung mga suspect is proceeding to your area." Ang ginawa ni COP Baler, inutusan niya lahat ng mga police officer na lahat ng mga possible exit lagyan ng checkpoint para mahuli. Now kayo, na nag-conduct ng checkpoint, na-identify niyo yung sasakyan tsaka yung mga tao. Question,
Puwede niyo bang hulihin yung mga tao na yon? Eh, wala naman kayo nung nangyayari ang krimen. Yes or no? Puwede hindi. Ha? Puwede hindi. Okay, how about si Mustaho? Tama ba ang pronunciation ko? Jovalin? Anong idea mo, kaibigan? Puwede hindi. Pwede, sir. Puwede. Bakit puwede, eh, wala ka naman nun nung ninanakawan yung bangko? Kung pinag-uutos naman po, sir, ng nakakataas si pwede, sir. Eh, paano kung mali yung nakakataas? Bumaba na lang. Ha? Hindi ko na po, sir, alam. Okay, tulungan natin si kapatid. Okay, class, kahit wala ka doon, according to paragraph B, kahit wala ka doon sa pinangyarihan ng krimen, pero meron ka namang na-receive na ano, personal knowledge. Saan galing yung personal knowledge? Nanggaling sa COP ng San Luis. That the crime has just been committed. Okay, kaya pwede mo nang hulihin yon. Nakuha? Nasundan? Okay, another scenario. Halimbawa, sina Lozano. Si Lozano ay isang police officer sa May Baler. Naka-assign siya sa may women's desk. Police Officer Lozano, mayroong lumapit sa iyo. Okay, isang nanay, sabi niya, "Ma'am, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako. Binubugbog po kasi ako ng asawa ko." Ngayon, Miss Lozano, okay, pwede ka na bang pumunta sa bahay at hulihin yung asawa ni nanay? Yes or no? Pwede, sir. Oh, paanong pwede? Eh, wala ka naman noon nung binubugbog si nanay. Kasi po, ang nagsabi na po is yung asawa po na may personal knowledge po na nakakon sa crime. Okay, very good. Pero Miss Lozano, please take note of this. Kailangan mo din itanong kung kailan siya binugbog. Baka binugbog si nanay last year pa. Ha? Hindi na siya pasok. Dapat class kasi kailangan niyo i-consider yung reglementary period natin na 12/18/36. Halimbawa, binubugbog siya, 'di ba? Ano ang possible na pwedeng ikaso, Lozano? Ano ang pwedeng ikaso dun sa asawa ni nanay? Lozano? O, hingi tayo ng tulong sa attorney natin. Attorney Nero, pakitulungan nga po kami. Ano ang pwedeng ikaso? Attorney, nakamute ka pa yata. Ayun, okay. Sabi ni Attorney Nero, Bausi. Very good. Ngayon, dahil Bausi yan, it is pasok sa 36 hours. Ibig sabihin, Miss Lozano, i-assess mo. Kapag binugbog si nanay last year pa, hindi mo pwedeng hulihin. Magwarat o pares ka. Pero kung sinabi niya, kabububog ko lang po kanina 3 hours ago, puntahan mo na sa bahay, hulihin niyo na yung tao. Nakuha? Nasundan? Class, nasundan ba ako sa paragraph B? Ah? Bigyan niyo ako ng heart. Kung nakuha. Okay. Good. Next paragraph tayo. Paragraph C. O sa paragraph C, class, madali lang yan. Okay, tatandaan nyo lang yung word na escapee. Kapag yung tao ay tumakas sa penal institution, dito class, hindi po kailangan na merong final judgment. Ano? Basta siya ay tumakas sa isang penal institution. Regardless, nasa BGMP man yan o Bucor, pag na-identify nyo, hulihin nyo na. Nakuha? Nasundan?
Okay? Yun po yung tatlong mga situation kung saan pwede kayong mag-conduct ng arrest kahit wala kayong warrant. Okay, now, proceed tayo sa inyong mga rights. Ano ang rights nyo bilang isang arresting officer? Ano yun? Right to break in, right to break out, and right to summon assistance. Right to break in. Meron kang warrant. Ayaw ka nilang papasukin. Anong kailangan mong gawin? Sirain mo yung gate. Sirain mo yung pinto para makapasok ka. Kung hindi, tatakas yan. Right to break in yun. Ano ang right to break out? Pinapasok ka naman. Ang problema, ayaw ka naman nilang palabasin. Sirain mo rin ang pinto. O anything na nakasagabal sa inyo. That is right to break in and right to break out. Pero yung pangatlo, yung right to summon assistance, kadalasan hindi siya ginagamit sa arrest. Saan siya ginagamit? Ginagamit natin yan sa implementation ng search warrant o SW. Mamaya, ikukwento ko sa inyo paano siya ginagamit. Nakuha? Nasundan? Okay, now, proceed na tayo dun sa search warrant. Habang mainit-init pa yung usapin natin. Okay, now, ano ang pagkakaiba ng search warrant kay warrant of arrest? Kasi alam niyo naman na eh. 'Di ba kapag sinabi nating search warrant, it is an order in writing din, 'di ba? Ang nag-i-issue pa rin ay si judge. Ang pagkakaiba lang nila ang iyong pag-uusapan natin. Unang pagkakaiba, ang warrant of arrest, isulat nyo ha. Ang warrant of arrest class, ang kailangan mong tignan dyan yung pangalan nung tao. Tama? Sa search warrant, okay, ang titingnan mo doon yung specific item na hahanapin nyo. Alam nyo, to tell you, yung search warrant, diwara niya, napaka-komplikado ng search warrant. Kasi dapat specific eh. Example, ang hahanapin nyo ay murder weapon. Oh. Ngayon, ano bang klaseng murder weapon yan, kuya? Kutsilyo, baril. Baril. Kung baril yan, anong klase? Maiksi o mahaba? Maiksi. Kung maiksi, okay, ano yan? Caliber 38 o caliber 45? 45. Oh, anong serial number? Anong brand? Ganun po siya ka-specific. Napakadiwara ng search warrant. Kaya ano pa? Ano ang pagkakaiba nila? Yung 10 days. Yung 10 days sa may warrant of arrest, that is the manner of execution. Hindi po yan validity ng warrant of arrest. Dahil wala naman pong validity ang warrant of arrest. Yung 10 days na nakikita nyo sa search warrant, yun ang merong validity. Sir, paano ang mangyayari? Kung within 10 days, hindi po namin nahuli yung tao, anong mangyayari? Ganito mangyayari yan. Kapag within 10 days at hindi nyo nahuli yung tao, kailangan nyo mag-report kay judge. Gawa kayo na report. Okay? Judge, pasensya na po, hindi po namin nahuli yung tao. Ano ang kailangan gawin ng court? Mag-i-issue siya ng panibagong warrant. Anong tawag doon? Ang tawag doon ay alias warrant. Okay? When we talk about alias warrant, yan yung pangalawang warrant kung saan yung unang warrant ay hindi po nahuli yung tao. Yung alias warrant naman, ipapamudbud mo naman yan sa lahat ng mga station sa buong Pilipinas. Nasundan? Then, sa warrant of arrest, it is 24/7. Umaga, gabi, gabi, umaga, walang problema. Hulihin mo. Pero sa search warrant, hindi po applicable yan. Sa search warrant kasi, it only applicable during daytime. As a general ruling. Pero one of the exemption, ano exemption? Kapag kailangan in the performance of the duty. Example, ang isa-search nyo pala is nightclub. O syempre, kailan nagbubukas ang nightclub? Sa gabi. Okay, kaya pwede rin siya sa gabi. One of the exemption. Nasundan? Nakuha? Okay? Now, balik tayo dun sa ano.
balik tayo dun sa warrant of arrest. Ano ang possible na pwede niyong makomit? What will be the crimes na pwedeng makomit during arrest? Ano? Ano ang mga possible nyo pwedeng makomit? Siyempre, dalawa lang naman yan. Yung arbitrary detention, tsaka yung illegal detention. Okay, pag sinabi natin class na arbitrary detention, ang nakakapag-commit lang naman yan will be your public officer. Kapag illegal detention naman, sino nakakapag-commit? Yung private person. Nako nasundan. Ulitin ko Kapag arbitrary detention, sino nakakapag-commit? Public officer. Kapag illegal detention naman, sino nakakapag-commit? Private person. Question. Attorney Abelino. Attorney, Sir, pwede ba nating sampahan ang private person ng arbitrary detention? hindi sir. Hindi. Bakit? Kasi po yung sabi niyo nga po kanina, ang pwede lang pong kasuhan is sa kanila is illegal detention po. Okay, very good. Mali. Pwede. Pwede nating kasuhan ang private person ng arbitrary detention. Paano? By means of conspiracy. Balikan nyo yung book 1 ninyo. Di ba? When we talk about conspiracy, act of one is act of all. Bigyan kita ng senaryo, Attorney Abelino, Halimbawa, I am a police officer. Ngayon, kinausap ko si Mr. Saludo. Saludo, huhulihin natin si Laiko. Okay. Okay lang ba na ikulong natin sa iyong private house? Sa iyong private property? Sige sir, walang problema. Nagkaroon kami ng conspiracy, nagkaroon kami ng agreement. Nahuli kami. Anong kaso ko bilang isang public officer? Arbitrary detention. Ano ang kaso ni Saludo? Arbitrary detention din. Bakit? Kasi nga nagkaroon ng conspiracy. Act of one is act of all. Naku nasundan ako. Malinaw tayo dun Okay, now, ito pa. Okay. Sa arbitrary detention, okay, ang mga elements niya ay ang mga sumusunod. Lobat yung aking laptop. Okay, ano yung mga elements ng arbitrary detention? Una, dapat yung offender natin ay public officer. Pangalawa, no legal grounds. At pangatlo, okay, nagkaroon ng violation sa kanyang liberty. Na-deprived yung kanyang kalayaan. Ayan, tatlo yan. Ngayon, kapag sinabi nating public officer, ang pagiging public officer, ladies and gentlemen, ay nahahati sa dalawa. Pwedeng elected or appointed. Doon tayo sa elected. Sino ba yung mga elected public officer? Sino ba yung elected public officer natin? Madali lang yan. Lahat ng mga nanalo during election, they are considered as elected public officer. Sino yung mga yon? President of the Philippines, pababa kay SK Kagawad. Kasi ang SK Kagawad, binoboto yun, di ba?
Sino man sa kanila, basta walang legal grounds na violate nila yung liberty ninyo, kasuhan nyo ng arbitrary detention. Nakuha? Example, Mayor of Baler, no legal grounds. Okay? Na-violate niya yung liberty mo. Kinulong ka niya na walang legal grounds. Public officer ba siya? Yes. Elected, appointed. Elected. Anong kaso niya? Arbitrary, illegal. Arbitrary. Nakuha? No. Barangay captain, no legal grounds. Dinitain ka niya. Anong kaso niya? Arbitrary, illegal. Public officer ba siya? Yes. Elected, appointed. Elected. Anong kaso? Arbitrary, illegal. Arbitrary. Malinaw tayo doon? Malinaw? Okay. Next. Paano naman yung mga appointed? Pag sinabi natin appointed public officer, hindi naman sila tumakbo sa eleksyon. They are appointed by the government. Nagtatrabaho sila sa government. Ay nagpapasahod sa kanila government. Pero hindi sila binoto. Example, public school teacher. Public officer yan. Sino pa? Barangay tanod. Public officer din yan. Sino pa? Barangay secretary. Pang-apat, siyempre, police officer. Sila po ay mga appointed public officer. Sila po ay inappoint ng government. Okay? At nagpapasahod sa kanila ay government. Now, question. Attorney Nero. Nasaan si attorney? Ayaw na yata ako kausapin ni Attorney Nero. Yes, sir. Ayun. Attorney, what if public school teacher, no legal grounds, dinitain ka niya? Ano ang kaso niya? Arbitrary, illegal. Arbitrary, sir. Public officer ba siya? Public Appointed, officer sir. ba siya, Nero? Yes, sir. Elected, appointed. Appointed po. Arbitrary, illegal. Arbitrary po. Very good. Illegal. Nero, barangay tanod. Barangay tanod. Walang legal grounds. Dinitain ka niya. Halimbawa, nabisit sa'yo yung barangay tanod. Gamit kasi ng gym. Hindi nyo pinapatay yung ilaw. Kinulong ka sa barangay hall. Basta walang legal grounds, dinitain ka niya. Anong kaso niya, Nero? Public, illegal. Arbitrary, illegal. Sino, sir? Sino po? Barangay tanod. No legal grounds, dinitain ka niya. Arbitrary, illegal. Ayan na ako usapin ni Nero. Si Atty. Abilino na lang muna. Atty. Abilino, asan ka? Sir, Attorney. Barangay tanod, walang legal grounds, dinitain ka niya. Anong kaso? Arbitrary, illegal. arbitrary, sir. Arbitrary po. Arbitrary. Public officer ba siya? Yes, sir. Elected, appointed. Appointed, sir. Arbitrary, illegal. Arbitrary po. Very good. Arbitrary. Bakit arbitrary? Ano, sir? Appointed officer po siya. Bakit yung public school teacher, appointed naman siya, naging illegal?
Ano sir, may ano po sila? Conspiracy. Ha? Conspiracy, sir? Walang conspiracy. Oh, sige, Atty. Abilino. Barangay Secretary. Wala siyang legal grounds. Dinitain ka niya. Anong kaso? Arbitrary, illegal. Arbitrary, sir? Public officer ba siya? Yes, sir. Elected, appointed. Appointed po. Okay, arbitrary, illegal. Arbitrary, sir? Illegal. Illegal. Bakit illegal? O last, police officer. Police officer, walang legal grounds. Dinitain ka niya. Arbitrary, illegal. Sir, paulit po. Police officer, no legal grounds. Dinitain ka niya. Arbitrary, illegal. Arbitrary, sir? Appointed, public officer ba siya? Yes, sir. Elected, appointed. Appointed po. Oh, arbitrary, illegal. Arbitrary. Oh, arbitrary naman, tama. Oh, nakita niyo ni sikreto o hindi niyo pa rin napansin? Ito ang sikreto, class. Kapag appointed public officer, hindi lahat kinakasuhan ng arbitrary. Tingnan niyo muna yung nature ng kanilang trabaho. Kapag yung nature ng kanilang trabaho ay related sa public safety, dun pa lang natin siya kinakasuhan ng arbitrary. Example, bakit illegal detention ang public school teacher? Ano ba ang nature ng trabaho ng teacher? About ba siya sa public safety? Hindi. Ang trabaho ng teacher is to educate, to teach. Kaya magiging illegal detention yan. Okay? Walang authority to detain. Actually, okay, pwede rin naman, pero wala man talaga tayong authority to detain eh. Kahit ang police officer, wala silang authority to detain eh. Basta ang gawin yung keyword, ang trabaho nila is related to public safety. Ang barangay tanod ba? Okay. Ang trabaho ba niya is all about public safety? Yes, tama. Kaya sa kasuhan nyo yan ng arbitrary. Barangay secretary, bakit illegal? Ano ba ang nature ng trabaho niya? Ha? Consider private person? Hindi. Nero, kapag sinabi mo kasing private person, okay, hindi sila sumasahod sa gobyerno. Sumasahod naman sila sa gobyerno. Ang pagkakaiba lang nila yung nature ng kanilang trabaho. Okay? Hindi kasi sila related sa public safety. Tulad ng police officer. Related ba siya sa public safety? Yes. Kaya kasuhin mo ng arbitrary detention. To sum up, kapag elected public officer, kasuhan nyo yan ng arbitrary kung sila pa rin ang nakaupo. Sa appointed public officer, kasuhan nyo siya ng arbitrary detention kung ang nature ng kanilang trabaho is all about public safety. Example, janitor sa munisipyo. Yung naglilinis ng munisipyo. Public officer ba yon? Oo. Di ba? Elected, appointed. Appointed yun. Ngayon, ano ikakaso nyo? Arbitrary, illegal? Illegal. Bakit? Kasi ang trabaho ng janitor, maglinis. Hindi naman niya trabaho yung public safety. Nakuha nyo? Another example. Barangay treasurer. Public officer ba siya? Yes. Appointed yun eh. Pwede ba natin kasuhan ng arbitrary? Hindi. Kasi nga, hindi naman niya trabaho yung public safety. Ang trabaho ng treasurer is to collect and to budget the funds. Nakukuha nyo ngayon? Nasundan? Nasundan. Bigyan nyo nga ako ng thumbs up. Kung nakuha nyo yung arbitrary tsaka illegal. Importante yan.
Kasi hindi lang naman sa LEA nyo ma-encounter yan, pati sa CLG and CDI. Okay, next tayo. Okay, sa search warrant naman tayo. Ano ang pwedeng ikaso sa isang police officer na merong search warrant na pumasok sa bahay pero wala yung lawful occupant? Oh, Attorney Nero. May kaso wala? Meron, sir. Ha? Meron po. Meron. Anong kaso? Anong kaso, Nero? Kala ko meron. Kapag pag police officer po, sir, Oh, police officer na merong search warrant, pumasok sa bahay kahit walang tao. violation of domicile po. Go naman, Attorney Nero. Bakit makakasuhan ng violation of domicile? Merong search warrant. Di ba ang kinakasuhan lang natin ng violation of domicile yung walang legal grounds. Ano mga... Oh, Attorney Abelino. May kaso wala? Meron, sir. Meron. O, anong kaso? Trespassing, sir. Trespass to dwelling. Pang private person yun eh. Public officer ang pinag-uusapan natin. O, Laiko. Si Attorney Laiko. Sir. Merong crime wala? Illegal search. Ha? Illegal search. Illegal search? Paano naging illegal search? Meron namang search warrant. Hindi, sir. May search warrant ba, sir? Oo, meron search warrant. Police officer, may search warrant. Binigay ng court. Ang problema lang, nung pumunta kasi sila sa bahay, walang tao, pero pumasok pa rin sila. Ang tanong, merong crime? Meron bang crime na na-commit? Meron wala? Tatlong abogado na yung tinanong natin. Si Attorney Nero, Attorney Abelino, Attorney Laico. O, Attorney Ramos. Meron wala? May kaso ba wala? May kasama bang ano, sir? Yung kagawad, ganun? Wala, siya lang mag-isa. Meron, sir. May kaso. O, anong kaso? Yes, sir. Article. O, Laico. Anong kaso? Kalkalin niyo yung bukto nyo. O, Attorney Nero, for the last chance. Police officer, mayroong search warrant, valid yung search warrant. Pumasok sa bahay. Kaso wala lang tao. May kaso wala. Wala, sir? Yun! Diba? Mali. May kaso Ikaw naman, Attorney Nero. Bawal kayong mag-search ng isang bahay na wala yung lawful occupant. Illegal entry? Ikaw, Nero, gumagawa ka na naman ng crime mo illegal entry. Meron mga illegal entry. Ano yun? Meron din illegal exit. Balik tayo, class. Sa search warrant, class, makinig na mabuti, ha? Makinig na mabuti. Sa search warrant, okay, kahit meron kayong search warrant, it is valid. Bago kayo pumasok sa bahay, kailangan nandun yung lawful occupant. Pag sinabi nating lawful occupant, dapat nandun yung may-ari ng bahay. Okay, halimbawa, dumating ka dun sa bahay. Andun yung lawful occupant. Pakilala ka. Kami po ay mga police officer ng Aurora.
Meron po kami search warrant. Isa-search po namin yung bahay ninyo. Pwede ba kayo pumasok? Nandun yung lawful occupant. Kahit ayaw niya, wala siyang magagawa doon. Kasi may search warrant kayo. Hindi kayo kakasuhan ng violation of domicile. Isa kasi sa mga elements ng violation of domicile, dapat walang legal grounds. Meron kayo eh. May search warrant kayo, di ba? Nakuha niyo? Ngayon, paano kung wala? Walang tao. Kung wala naman tao, hindi naman kayo pwedeng pumasok. Bakit? Bakit bawal kayo pumasok? Meron naman kayo search warrant. Kasi nga, ang iniiwasan kasi natin dito, pumasok ka dun sa bahay na walang tao, tapos ang hinahanap mo lang ay kutsilyo, dumating yung may-ari, madaming nawawala. Nawawala yung aircon, nawawala yung rep, nawawala yung pera. Kaya sabi ng batas, kailangan during search, okay, kailangan may kasama ka. Kaya, naalala nyo yung sinabi ko sa iyo kanina, yung rights ninyo. Ano yung rights na hindi masyadong ginagamit sa arrest at madalas gamitin sa search? Right to summon assistance. Kaya dapat, kailangan meron kayong dalawang kasama. Binanggit na nga ni Ramos two-witness rule. Ang problema, hindi nyo pa rin mahanap yung crime na isasampan nyo. Class, ang kaso sa police officer na merong search warrant, okay, na pumasok sa bahay pero walang legal grounds ay hindi po violation of domicile. Ang proper crime will be searching domicile without witnesses. Nasa revised penal code yun. Searching domicile without witnesses. Okay, ano ang pagkakaiba niya sa violation of domicile? Tsaka searching domicile without witnesses. Sa violation of domicile, wala kang legal grounds. Basta-basta ka lang pumapasok. Sa searching domicile without witnesses, okay, pumasok ka sa bahay na mayroong search warrant pero walang tao at wala kang sinamon na assistance. Yun ang ikakaso sa inyo. Okay, kasi merong irregularities sa pagkakasearch mo. Naku malinaw tayo doon. Okay, isang thumbs up tayo bago tayo mag-umpisa. Okay. Now, malinaw na, di ba? Now, ang tanong, paano nakukumit yung violation of domicile? Nero, wag kang sumuko. Sumusuko ka na naman. Nero. Sige, bigyan kita ng pagkakataon. Paano nakukumit ang violation of domicile? Ayoko na, sir. Sige na, paano ka matututo? Eh, Paano nakukumit ang violation of domicile? Pero, Kapag pumasok ka sa bahay, sir, na na walang, suko na. tama naman, pumasok ka sa bahay na walang Na walang tao. tao, tas wala kang legal grounds. Tama? Yes. Tama ba? Yes, sir. Okay. Attorney Abilino. Si Abilino, kapag tinatawag ko yung apelido, nakasimangot agad, wala pa itanong. Nine, sir. Abilino, paano kapag ganito ang senaryo? Pumunta ako sa bahay ninyo. Sabi ko, Attorney Abilino, I am Police Officer Allen Fausto. Wala po akong search warrant. Pwede po ba akong pumasok sa bahay nyo? Makikikapi lang ako. Pumayag ka naman. Pinapasok mo ako sa bahay nyo. Okay? Pwede ba akong sampahan ng violation of domicile? Hindi, sir. Bakit? Kasi po, pumayag naman po ako na papasukin kayo. Very good. Ang tawag natin doon ay consented search. Kasi winave mo na yung karapatan mo about illegal search. Nakuha. Another scenario, Attorney Abilino.
Attorney, I am Police Officer Allen Fausto. Pwede po ba akong pumasok sa bahay ninyo? Makikikape lang po ako. Sige sir, pasok. Ngayon nung pumasok na kami sa kanyang bahay, sabi ni Attorney Abilino, "Sir, diyan ka muna sa may sala. Timpla ko lang yung kape mo." Okay sir, okay attorney. Ngayon, habang hinihintay ko si attorney, meron ako nakitang mga papel. Binasa ko yung papel. Question, Attorney Abilino, I am liable for violation of domicile? Hindi, sir. Bakit? Bakit? Bakit hindi na ako liable for violation of domicile? Ano, sir, wala naman po kayong ginawang ano. Wala naman akong ginawang. Violation. Okay. Do you agree, Attorney Laico? Sir? Do you agree to the suggestion of Attorney Avelino? Yung scenario, sir, na sabi ng police, pwede ba akong pumasok? Oo, Makikikape. Then, magkikape. Ngayon, habang hinihintay ko siyang yung- itimpla yung kape ko, meron ako nakitang document. Tiningnan ko. I am liable for violation of domicile. Sabi ni Attorney Avelino, hindi na sir. Do you agree? Violation. Sir. Ano may tawag doon? Do you agree? Hindi, sir. Hindi. Oh, mali ka, Attorney Avelino. Mali ka daw. Oh, bakit? I am liable for violation of domicile, Attorney Laico? Sir? I am liable for Yes, violation sir. of domicile. Yes, sir. Oh, why? Nakapasok naman na ako. Yes, sir. The fact na pinapasok ka, wala, hindi ka naman authorized na magbuklat-buklat ng ganyan kayo. Very Kasi baka- good. Doon sa paragraph B kasi ng violation of domicile, okay, kahit na pinayagan ako ni Attorney Avelino na pumasok, pero yung hindi naman niya ako binigyan ng authority to search the document, automatically violation of domicile pa rin yun. Nakuha. Nasundan. Attorney Avelino, another scenario. Gumagano si Avelino. Putang lalaki na naman ako. Eka, nakikita ko yung reaction ni Avelino. Sir, iba naman. Ala eh. Si Nero ayaw na akong kausapin. Sino bang kakausap sa akin? Ha? Attorney Avelino. Ano yun, sir? Ayun. Parang ayaw mo na ako kausapin na. Bahala ka. Pag hindi mo ako kinausap, magsiswimming na lang ako dito sa likod ko. Another scenario. Okay, doon kasi sa paragraph, pangatlong paragraph ng violation of domicile. Sabi doon, kapag yung isang tao ay pasikretong pumasok sa bahay ninyo at nahuli mo siya at pinapaalis mo siya, ayaw niyang umalis. That is violation of domicile. Tama? Okay, yun ang sabi ng paragraph. Third paragraph. Paano kapag ganito? Ang bahay nyo, Avelino, second floor. Pumasok ako sa bahay ninyo sa second floor. Ngayon, nung umakyat ka sa second floor, nakita mo ako. Oh, Police Officer Allen Fausto, bakit nandito ka? Umalis ka dito sa aking pamamahay. Sabi ko, ayoko, attorney. Di ako aalis. Question, I am liable for violation of domicile? Yes or no? Yes, sir. Very good. Violation of domicile kasi ayaw kong umalis. Tama? Another scenario. Paano kapag ganito? Diba? Ganun pa rin yung scenario. Sa second floor ako dumaan. Nakita mo ako. Ang sabi mo sa akin, Sir Allen, bakit nandito ka? Paano ka nakapasok? Umalis ka dito sa aking bahay. Ngayon naman, pumayag naman ako. Ay, attorney, pasensya na. Sige, alis na ako.
I am liable for violation of domicile, attorney. Yes, sir. Bakit? Pumayag naman ako umalis eh. Kanina hindi ako pumayag. Kaya sinampahan mo ko. Ngayon naman pumayag naman ako. Yun nga rin, sir, yung sinabi po ni Joed kanina na wala pong authority yung may pumunta sa second floor yung police officer. Okay, very good. Balik kayo doon sa paragraph 1 na wala pa rin siyang authority. Di ba? Pumasok ka pa rin kahit pumayag kang umalis. Nasundan? Nakuha? Okay, sige. Ha? Ano pa lang yun ha? Warrant of arrest saka search warrant pa lang pinag-uusapan natin. Anong purpose? Bakit natin pinag-uusapan to? Kasi being a law enforcement officer, kapag kayo ay nag-i-implement ng warrant of arrest at search warrant, kailangan nyo i-consider ano ang mga dapat at hindi nyo dapat gawin para maiwasan nyo na masampahan kayo ng kaso. Okay, now, kung meron tayong dinatawag na warrantless arrest, meron din tayong warrantless search. May mga pagkakataon na pwede kayong mag-search. Pwede kayong mag-search kahit walang search warrant. Number 1 yung binanggit ko kanina. Yung consented, di ba? Yung consented search. Pumayag yung may-ari na search mo siya o search yung bahay kahit walang search warrant, okay lang yun. Pasok sa banga yun. Ano pa? Search incidental to lawful arrest. Ano ibig sabihin nun? Search incidental to lawful arrest. Ano ibig sabihin nun? Dito sa search incidental to lawful arrest, ang mauuna dapat lagi dito, arrest. Kapag yung arrest ay valid, kapag nag-search ka, valid na rin yun. Example, paano ba natin malalaman kung valid ang isang arrest? Madali lang. Kapag meron kang warrant of arrest or yung ginawa ng isang tao ay pasok sa warrantless arrest. Nakuha. Bigyan natin ng senaryo. Si police officer Laiko, meron siyang warrant of arrest. Hinuli si Saludo. Ngayon, valid ba yung arrest? Yes. Pwede na bang kapkapan ni Laiko si Saludo kahit walang search warrant? Yes. Pwede na rin yun. Kasi valid naman yung arrest. Nasundan? Another scenario. Okay. Si Dator naman, private person, nakita niya, okay, na binubugbog ni Saludo si Empabido. Ngayon, hinuli ni Dator si Saludo kasi implagrante delicto. Valid ba yung arrest? Yes. Pwede bang kapkapan si Saludo? Yes. Search incidental to lawful arrest din yan. Okay. Pangatlo, search in moving vehicles. Search in moving vehicles. Sa inyo kadalasan na encounter yan? Sa checkpoint, di ba? Sa checkpoint, kapag hinaharang kayo ng mga police officer, meron ba silang pinapakita sa inyong search warrant? Wala, di ba? Pero okay lang yon. That is for public safety. Pero ang limitation ng mga police officer, hindi sila pwedeng mag-exert ng any effort. Dapat it is limited for plain view doctrine. Anong plain view doctrine? Dapat walang extra effort. It is limited to our eyes lamang. That is plain view doctrine. Nasundan? Okay. Attorney Nero. Andiyan pa ba si Attorney Nero? Nag-lunch break na yata si Nero. Sir, ito po. Kausapin mo naman ako. Ayaw mo na ba akong kausapin, Nero? No, sir. O ayaw mo na nga. Nagnono ka na. Pambira. Bakit ganyan ka, Nero? Meron ba akong nagawang masama para hindi mo na ako kausapin?
Nay? Eh, Ang OA okay. niyan. Nero, may senaryo ako dito. Makinig mabuti Merong isang security guard na nagtatrabaho sa airport. Okay. Naka-assign siya sa departure area. Alam niyo yung area kung saan kinakarga yung mga bagahe? Doon siya naka-assign. Ngayon, okay, nung binubuhat ng mga staff yung maleta, biglang nahulog yung isa. Nung nahulog yung maleta, biglang may lumabas. Okay, yung mga item na nasa loob. Ay nagkataon, mayroong isa doon nakabalot sa dyaryo. Ang ginawa ni Saludo, yung security guard, na-curious siya. Ano kaya yung nakabalot na dyaryo na yan? Meron siyang hinala na baka drugs yun. Ano ginawa ni Saludo? Kumuha siya ng cutter. Di ba? Kinat niya yung nakabalot na dyaryo. Then nabigla siya, illegal drugs. Anong ginawa ni Saludo? Nireport niya agad ito sa police officer na ka-duty dun sa airport. Dumating yung yung police officer, hinanap nila, nakita nga niya, drugs nga. Okay, hinanap niya, okay, yung may-ari ng maleta at hinuli nila. Ganun ang senaryo. Attorney Nero, Sir, okay? Yung bang ginawa ni security guard na search, it is valid or no? It is valid or not? no sir. Why? Kasi sir, gumamit siya ng airport eh. Hindi ba pasok yon sa plain view doctrine? No, hindi po. Hindi. Okay, very good. The search is considered invalid. How about the arrest made by the police officer? It is valid Yes, or sir. not? Yes, sir. Oh, paano siya naging valid? Invalid ang search. Kasi sir, illegal drugs po yung nakuha eh. Oh, paano ba niya nakita? Di ba nga, kinat ni security guard? Hmm. Yung search is illegal. Then sabi mo, ang arrest ay legal. Do you agree, Attorney Avelino? Sir, ano po yun yung Do sinabi you po niya? agree dun sa statement ni Attorney Nero na kahit daw na mali yung search, tama pa rin ang arrest? Yes, sir. Agree po. Speechless si Attorney Avelino. Sir, agree. Do you agree Yes, sir. na na valid pa rin yung arrest? Opo. Bakit? Illegal naman yung search. Correct. Ano ang legal basis nyo? Paano naging valid ang arrest? Pasok ba siya sa Section 5 ng Rule 113? Nako, tumahimik na si Attorney Abilino. Attorney Laico, what will be your insight? Sir, Ano ang insight mo? It is valid or not? or nga sir yung question siya, nagpuputol-putol sa akin sir kanina. Sabi ni Attorney Nero, yung search daw na ginawa ng security guard, illegal. Kasi nga, gumamit siya ng effort para buksan yung nakabalot ng dyaryo. Ang tinatanong ko na sila sa kanila ngayon, yung bang arrest na ginawa ng police officer, consider pa rin valid even though yung search na ginawa ay mali. Do you agree? Valid. Yes, sir. Oh. The fact na nakita yung evidence is illegal. Oh. Then yung arrest is valid. So Yun nga.
Nakita yung So, illegal item because of the illegal method. pwede sir kasi valid pa rin sir kasi ano, possession of drug is already a crime kahit ano, kahit saan mo, kahit wala kang alibi, basta may possession ka, you already committed the crime. So, valid yung pag-search. Eh, O ano ang pag-arrest, pinaka-legal basis natin? Pasok ba siya sa Section 5? section 5 na. Di ba sa Ayun, Section 5 meron tayong mga tatlo sir. warrantless arrest? Ayun, tatlo sir. Oo. Saan siya papasok doon? Ah, O ano may tatlong paragraph natin sa Section 5? in flagrante sir. In flagrante? Caught in the act ba? Nandun ka ba nung binuksan yung ano? Wala ka naman doon ah. Pag sinabi natin in flagrante delicto, nung Ayun, bumagsak yung maleta at hiniwan ni security guard yung nakabalot na dyaryo, dapat nandun ka. That is in flagrante delicto. ay di, ano sir, hot pursuit. At pursuit. Kasi, hot pursuit sir. Oh, saan nyo nakuha yung personal knowledge? Sir, Di ba dapat sa paragraph B, kahit wala kayo doon, dapat meron kayo nakuhang personal knowledge. Saan nyo nakuha yung personal knowledge that the crime has just been committed? di ko sir napakinggan yung full scenario sir ng quest ng ano nyo kanina sir. Sige, sagutin natin. Di ba sa paragraph B, sabi natin, pwede ka naman mag-conduct ng arrest kahit wala ka doon sa pinangyarihan ng krimen. Provided, dapat meron kang nakuhang personal knowledge that the crime has just been committed. Ang tanong ko, okay, paano ba nalaman ng police officer na meron drugs? Dahil kay security guard, tama? Now, ang tanong kasi dito, magiging valid ba ang arrest even though invalid yung search? Okay, ang sagot dun class is yes, valid pa rin yun. Anong reason? Kasi magkaiba naman ng person ang involved. Hindi naman si police officer ang nag-cut nung sa dyaryo. Ang nag-cut, si security guard. Okay, to sum up, yung search, mali. Yung arrest, tama. Now, huling tanong ko na lang, Attorney Abilino, what is the crime committed by the security guard? What is the crime committed? Kasi mali di ba? Mali yung ginawa niya, tama? O meron ba siyang crime na commit? Meron. Ano yun? Attorney Nero, what is the crime committed? Ha? What is the crime committed? Attorney Laico, tulungan mo yung dalawa. Sino sir? Sinong, Yung security guard, di ba? Mali yung search na ginawa niya. Ngayon, anong crime ang isasampa natin doon sa security guard? siya ba sir yung nag-ano ng, ano yung ginawa na sir ng security guard? Yung nakabalot na dyaryo, kinat niya yung dyaryo para lumabas yung drugs. Kinat niya yung dyaryo. Ano tawag doon? Illegal. Illegal search? Hindi illegal search. Anong kaso? Kalkal, kalkal, kalkal. Okay. Si Atty. Abelino, dinadaan lang tayo sa tawa
Oh. Class, anong crime na commit? That is malicious mischief. Bakit? Sinira kasi niya yung property ng private person. Tama? Nakuha nyo? Class, to tell you, that scenario ay lumabas siya nung nakaraang board exam. Isang scenario siya, 3 tanong. Under the CLJ and Leia. Ganun ang senaryo. O ngayon, ano daw ang kaso nung security guard? And ano ba ang stand ninyo kung valid ba o hindi yung search and yung arrest? Nakuha? Nasundan? Okay. Sige. Question. Parang nautot na kayo sa topic natin ng warrant of arrest saka search warrant. Okay. Tapusin natin yung topic natin dito before tayo mag-lunch break. Okay. Once again, visible ba yung aking PowerPoint? Para bago tayo mag-lunch break, matapos natin yung topic ng arrest and search warrant. Alay ko, visible ba? Sir. Okay, banat. Okay, once again, when we talk about arrest under your Rule 113, it is taking of person, pagkuha sa isang tao into custody. Once again, how the arrest was made? Dalawa, by means of voluntary submission at nagkaroon ng actual restraint. Ito yung mga guidelines na kailangan nyo sundin. All arrests should be made only by the basis of the warrant of arrest. Kasi nga, hindi kayo pwede mag-conduct ng arrest nang walang warrant. Okay, maliban na lang nga, sabi ko nga, kapag yung ginawa ng isang tao ay pasok dun sa warrantless. Pangalawa, no violence or no unnecessary force shall be used in making an arrest. Ano ibig sabihin nun? Sabi sa batas, no violence or unnecessary. Pero hindi naman ibig sabihin nun na hindi na kayo gagamit ng force. Paano kung binubugbog ka na? Naalala mo, bawal pala kami gumamit ng force. Hindi ganun yun. Pwede kayong gumamit ng force kung kinakailangan na in order to protect yourself. Pero kung hindi naman kailangan ng force in order to execute the arrest, hindi naman po pwede. Nakalagay dyan, no violence or unnecessary. Okay? Then, as a general rule, arrest can be made 24/7. Umaga man yan, gabi man yan, kahit anong oras, walang problema. Then, ang judge lang po ang may authority para mag-issue ng warrant of arrest. Then, paano kapag ganito? Nag-i-issue tayo ng warrant of arrest if the person is at large. Anong ibig sabihin nun? Yung tao na huhulihin nyo, pakalat-kalat pa sa community. Pero kung yung tao ay hawak mo na, mag-i-issue pa ba siya ng warrant of arrest? Ang sagot, hindi na. Okay, ang i-issue na lang ni judge will be the commitment order. Hindi na siya mag-i-issue ng warrant of arrest. Commitment order na lang yan. Para malipat yung tao mula lock-up jail papunta kay BJMT. Meron tayong mga tao na they are immune during the arrest. Ito yung mga yon. Una, yung mga member ng Senate at member ng Congress, lalong-lalo na yung kanilang session is ongoing. If yung offense na nakomit nila ay punishable not more than 6 years. Okay? Hindi natin sila pwedeng hulihin. Pero, kapag yung crime na nakomit nila ay more than 6 years and 1 day, pwede. Pangalawa, yung mga diplomatic agent under the Vienna Convention. Kung naalala nyo kahapon, dun sa ating extradition treaty, meron din tayong tinatawag na mga diplomatic. Warrant of arrest, it is an order in writing, issue in the behalf of the people of the Philippines by the judge and given to a peace officer. Arrest without warrant,
Okay, matatagpuan nyo yan under your section 5. Under the rule 113 ng Rules of Court. Okay, ito yung mga yan. Di ba? Yung una, yung tinatawag nyo in flagrante delicto, or kapag yung tao ay nandoon, present. Then the crime is past, okay, present, or future. Pangalawa, kapag yung crime naman, wala ka doon sa pinangyarihan ng krimen, pero meron kang na-receive na personal knowledge or based on the personal knowledge or circumstances that the crime has just been committed. Pwede mo na siyang hulihin pag ganun. Then, kapag yung isang tao ay okay, is considered as escapee or tumakas sa isang penal establishment or penal institution. In addition, kapag yung isang accused ay na-release by means of bail, pero, okay, nagtatry siyang lumabas ng ating bansa without the approval of the court. Example, kayo ay naka-assign sa Bureau of Immigration. Nakita nyo na si Ren Joshua Ramos ay tumatakas at nagkaroon kayo ng information na siya ay na-release by means of bail, ongoing yung kanyang investigation, ongoing yung kanyang trial. Ikaw, na Bureau of Immigration, pwede mo na siyang hulihin. Okay, then, arrest following a deportation proceeding by the Immigration Commissioner laban sa mga illegal and undesirable aliens. Kapag may mga aliens o mga foreigner na gumawa ng mga illegal activities against our country, pwede na rin sila. Okay? O, procedure. Okay? Kapag nagko-conduct ng warrant of arrest, number 1, kailangan nyo i-check yung warrant. Titignan nyo na yung warrant na hawak nyo ay dapat totoo at mag-request kayo ng official copy. Then sa warrant, titingnan nyo dyan yung pangalan ng tao. Sabi ko nga sa inyo, ang John Doe warrant ay hindi po siya applicable. Pangalawa, you need to introduce yourself. As a police officer, pwede ka rin magpakita ng inyong identification card para malaman ng taong huhulihin nyo na you are a police officer. Say what you are there. Okay, paliwanag kung bakit ka nandoon, ipaliwanag ano ang purpose kung bakit natin siya inaaresto. Then, yan. If the person is hiding, di ba, nagtatago siya sa loob ng bahay at ayaw niya lumabas, okay, diyan niyo nagagamitin yung right to break in ninyo. Pasukan nyo na. Okay, baka makatakas pa yan. Then, no need to carry the warrant at the moment. The officer does not need to have a physical copy. Actually, as a general rule, hindi mo naman kailangan dalhin yung original copy. Ang problema nyo lang dito, may mga tao kasi na, syempre, siguradista. Paano kapag hinuli mo sila? Ang nag-request, can I have the copy of the warrant of arrest? Wala kang na-provide. May isasama mo ba? Hindi. Kaya as much possible, ang suggestion dyan, dapat dalhin mo pa rin yung mismong copy ng warrant of arrest. Ito. Ito ang pinagtatalunan. Pagdating daw sa handcuff, ano ba ang laging nauuna? Ay handcuff muna bago sabihin ng Miranda rights o Miranda rights muna bago handcuff? Okay, ano ang kailangang mauna? Handcuff muna o Miranda muna o handcuff? Okay, sa batas, wala naman pong sinasabi kung ano ang mauuna. Ang mahalaga, gawin yung pareho na yon. Pero ang pinaka-practical dyan, i-handcuff mo muna para ma-restrain yung tao. Then, dun mo sabihin yung Miranda rights. Gawin mo yung Miranda warning. Mahirap naman kasi, di ba? Sinasabi mo yung Miranda warning, tumatakbo na yung tao. Hahabulin mo pa. Okay? Then,
Search for weapon and illegal items. Ang tawag natin dyan ay search incidental to lawful arrest. For the sake of the security, okay, kapag inaresto mo yung tao, pwede mo na siyang i-search para makita kung meron pa siyang other weapons or illegal items. Then, tell the person about the rights. Okay na rin natin yan. Okay? No unnecessary force. Sabi ko nga, the officer should not use, okay, any force. Maliban na lang kung kailangan mo ng protektahan ang iyong sarili. Okay? Mahirap naman na binubugbog ka na, wala ka pa rin namang force na ginagamit. Okay. Yung pag-handle ng evidence. Remember, the chain of custody. Once again, pag sinabi natin chain of custody, yung number ng tao na humahawak ng ebidensya. Kapag hindi nyo na-maintain yan, magkakaroon yan ng question pagdating sa presentation of evidence. Okay, after the arrest. After the arrest, the person should be taken to the police station. Huwag nyo nang dalhin kahit saan. Eh sir, paano yun? Paano yun? Pabalik na po kami ng Baler, nagkaroon na po ng bagyo, nagkaroon ng landslide. Hindi po kami ngayon makadaan. Anong kailangan namin gawin? Ang kailangan natin gawin dyan, kailangan nyo siyang i-report sa pinakamalapit na police station. Yun ang pinaka-proper way para maiwasan nyo yung irregularities. Then, after that, we need to return the warrant to the court. Okay, dalawa yan. Kapag nahuli, ibalik ang warrant. Kapag hindi nahuli, mag-report. Kasi kapag hindi naman nahuli, ang gagawin naman ni court doon, mag-i-issue siya ng tinatawag na alias warrant. Okay. Then, kapag nakapag-conduct na kayo ng custodial investigation, kailangan nyo hintayin yung commitment order para malipat yung tao mula lock-up jail papunta sa BJMP. Ngayon kasi, kung titingnan nyo, madaming mga police officer na gusto man ilipat yung tao, hindi nila magawa kasi wala pang commitment order. Isa sa mga problema ng correctional institution natin ngayon will be overcrowding. Hindi na kasya yung mga PDL sa mga penal institution. Okay, so search and seizure. Okay, anong pagkakaiba ng warrant of arrest and search warrant? Oh, by the way, kung ang arrest ay matatagpuan natin sa Rule 113, ang search and seizure naman sa Rule 126. Okay, valid search and seizure kahit walang search warrant o yung tinatawag nyong warrantless search. Una, ayan, search made by incidental to valid arrest. Lagi nyo tatandaan dito, laging nauuna dito yung arrest. Kapag yung arrest ay valid, okay, pwede nyo nang kapkapan, okay, yung tao for the purpose of the security. Okay, baka meron niya mga weapons or ibang mga illegal items. Search of moving vehicle, ayan, sa mga checkpoint. Okay, pwede natin gawin yan. Or, if the police officer believe that there is a strong reason para isipin na yung tao na nasa loob ng sasakyan ay merong na-violate na batas or okay, merong certain illegal items or evidence na matatagpuan sa loob ng sasakyan. Okay, pwede nyo na i-search at ipahinto yung sasakyan. Seizure of evidence in plain view doctrine. Ayon, okay, ang mga requirements ay mga sumusunod. Police can take anything illegal or as evidence kung sakali they are legally allowed to be where they are. Ano ibig sabihin? May search warrant kayo. Pumasok kayo dun sa bahay. Legal. Ngayon, sa pagsa-search ninyo, hindi nyo inaasahan, accidentally, meron kayong nakitang illegal item. Pero ang hinahanap nyo lang yung kutsilyo, yung murder weapon. Okay, pwede ba natin kunin yung illegal item na yon? Okay, the answer is yes. Pero hindi nyo siya pwedeng gamitin para gawing ebidensya para dun sa current cases. Then, they did not plan to find the item accidentally. Hindi nyo talagang planadong makita. Hindi nyo sinasadya. Then, it is obvious that the item is illegal or related to the crime.
Another, when there is a waiver o tinatawag nating consented search, kapag yung tao ay pumayag, okay, pumayag siyang i-search mo siya. Example, kapag pumupunta kayo sa mga mall, sa harap ng mall, tinatanong kayo ng inyong mga security guard, "Ma'am, pwede ba namin tignan ang inyong bag?" At walang search warrant, okay lang yun kasi pumayag ka naman. The person must know they have the right to refuse, then they must give a consent voluntary. Hindi po natin sila pinilit. Search under the stop and freeze ruling. Paano ba yon? If the police officer nakita niya na someone yung kanyang ginagawang o ipinapakita niya, it is suspiciously, di ba? Nakakapagtaka, di ba? Kumbaga, meron siyang something to do about crime. Pwede natin siyang pahintuin at pwede tayo magtanong ng mga ilang question. But the question must be limited, okay, for the personal information. Okay? Tiga saan siya? Okay, ano ang pangalan niya? Bakit siya nandoon? Ngayon, kung kinakailangan, okay, you need to conduct a pat-down search for the weapon. Okay, emergency or exigent circumstances. In case of emergency, example, the crime is happening and wala naman kayong time para mag-request ng search warrant kay court, pwede na rin kayong mag-conduct ng search. Okay, it is a one of the exemption. And then ano pa? Kapag meron kayong nakuwang reliable information, okay? Lalo na example dyan, yung mga information na galing sa ating mga informants. And they believe that the person is doing something illegal. Ay, pwede na natin siyang i-search. Okay, now, before natin i-discuss to, medyo mahaba-haba din to eh. Okay? Ibigay ko na muna sa inyo yung lunch break ninyo. Do you have any question, clarification about our topic? Okay, mamaya, pag-uusapan naman natin yung iba't ibang klase na mga guidelines kapag gumagawa kayo ng complaint or information. Okay? Do you have any question, clarification? Okay, kung wala, okay, thank you so much. You may excuse na muna. You can take your lunch. Magbalik na lang tayo mamayang 1:00. Okay, maraming salamat.